Welcome to Marby Gida channel. Let's have fun. Enjoy. Hello everyone. Oops, hindi po sabaw ng bulalo yan. Yan ay pinagbabara ng paa ng customer natin. Ayan, meron pong nanghamon sa akin kung kakayanin ko daw po tanggalin ang kanyang 2 dekada na nainipon na kalyo sa kanyang Wow! Sabi niya, ayan. So, shout out po sa may-ari nito. Hindi ko na lang sasabihin ang pangalan. Maraming salamat sa kanya at pinayagan niya tayong i-video po itong pagtanggal ko ng kanyang mga kalyo. So, sa tingin niyo ba, kakayanin ba yan? Kakayanin ko ba? Kasi sa tagal ko dito, seryoso. Ito yung pinakamalala na ginawa ko. Pero, mas marami pa dyan na nakikita ako na mas malala pa sa kapal ng kalyo ng mga paa niya. So, salamat sa kanya at pinayagan niya akong i-video. So, i-share ko po sa inyo para magkaroon kayo ng idea paano tanggalin kung meron kayong mga ganitong problema or may mga customer kayong ganitong problema. Ayan po ang aking ginawa. I-share ko po sa inyo. So, una, binabad ko po yung paa niya sa maligamgam na tubig. Nilagyan ko po ng foot soak. So, ayan. So, medyo lumambot na siya. Kaya, ayan, ginamitan ko po siya ng blade kasi masyado na siyang makapal. At saka, para mabawasan yung effort natin sa pagkuskus mamaya. So, ginamitan ko siya ng blade. So, sa paggamit po ng blade, kailangan maingat po tayo dito kasi kahit na makapal yan, pwede natin pa rin yan na masugat siya kung hindi tayo maingat maghawak nitong blade na ito. So, itong gamit ko, medyo madali lang kasi meron siyang talagang peeler siya ng kalyo. Specially made talaga yan. Yung ginagamit ko para sa mga ganyang bagay. So, ayan. 30 minutes po natin siyang binabad sa maligamgam na tubig na may foot soak. So, mas matagal, mas maigi pag ganyang kakapal kasi para umalsa talaga yung kalyo, para mas madali nating tanggalin. So, ayan nga. Pagkatapos nating tanggalin, yung kaya tanggalin ng blade. So, ayan, ibababad ko naman po siya sa ating calyos remover. So, actually, marami naman pong paraan sa pagpuputs pa. So, ang akin, ganito po yung pamamaraan ko. At yan po yung na-experience ko na mas madali at saka mas convenient sa customer at sa akin din na gumagawa. So, ayan, ginagamitan ko po siya ng cotton roll. At kailangan manipis lang kasi alam naman, mahal ang cotton. Tsaka, ayan, kailangan gamitan ng cotton kasi kailangan magstay siya dyan. Tsaka, unti-unti po yung paglalagay. At saka, kailangan po, maingat po tayo sa paglalagay nitong calyos remover kasi hindi po ito nakakabuti para po dun sa healthy skin natin. Ito ay para lang po talaga dun sa mga dead skin na kailangan nating tatanggalin. So, kung yung healthy skin natin malagyan po nito, pwede po siyang mapaso or masira po yung ating balat. So, talagang dobling pag-iingat po ang ating gagawin. So, ayan, ibababad po natin siya dyan at least mga 10 minutes to 15 minutes. So, depende po. Kasi pag mga mild lang naman, kahit 10 minutes na or 5 minutes na babad, okay na. So, ayan. Pagkatapos natin binabad, so, yung isang paa muna, ayan. Habang yung isang paa ay nakababad pa rin, so, umpisa na natin itong kuskus itong isang paa. So, ayan, nakikita nyo po, ay talagang nagro-rolyo po ang kanyang mga kalyo kasi tinunaw po siya nung calyos remover. So, ang effect ng calyos remover, parang nagra-rubberize po yung ating kalyo. So, ayan. Habang kinukuskus ko po siya ng aking stainless na pangkuskus, yan po, unti-unti pong natatanggal yung kanyang kalyo. So, since makapal po siya, so hindi po siya kaya sa isang kuskusan. So, paulit-ulit, ilang beses po akong paulit-ulit, pabalik-balik, kaliwa kanan hanggang matanggal po siya. So, kailangan po sa trabahong ito ay
kailangan mo yung po talaga ng tiyaga kasi kung hindi ka matyaga dito ay baka maitapon mo yung paa ng customer mo pag matagal mong matapos gawin yung pagpuputos pa mo sa kanya. So, kaya kailangan sa ganitong trabaho, kailangan na may passion ka talaga sa ginagawa mo. Kasi, at saka kailangan gusto mo talaga yung ginagawa mo. Kasi kung hindi, ay nako, ewan ko na lang sa'yo. Baka kalahati pa lang ay susuko ka na sa pagkukuskus ng mga ganito. So, ayan. Kung nakikita nyo, rolyo-rolyo na. Tapos meron pa ako dong nakuha dun sa loob ng pangkuskus. So, ayan po. Pagkatapos nung kaliwa, binalik ko naman siya ibinabad. At saka, yun naman pong sa bandang daliri naman tayo. So, dyan hindi masyado yung kalyo niya. Talagang doon lang po sa sakong talaga ang napakakapal. So, ayan. Sa paggawa po nito, kailangan po talaga matatalas yung ating mga gamit at saka kailangan talaga natin malakas. Malakas tayong magkuskus. Malakas na maingat. Kasi kung mahina ka, nako, baka ikaw ang tanggalin ng kalyo. So, ayan. Kailangan talaga dobling ingat po talaga sa paggawa nito. Hindi lang basta-basta, ganun-ganun lang. Kuskus lang pala ganun. So, hindi po basta ganun lang yun. At saka, kailangan maingat din tayo. Kailangan nakaprotect din yung kamay natin. Meron tayong gloves. Ayan, kasi baka masaktan yung kamay natin sa gaspang ng paa na. Joke. Hindi po. Kasi, kailangan proteksyonan natin yung kamay natin dun sa callus remover. Kasi, baka masira yung balat natin. Kasi, minsan, nalagyan yung kamay ko sa daliri ay talagang nagbalat siya. So, okay lang sana kung kalyo sa kamay ko ang nagbalat. Hindi. Yung sa skin, sa ibabaw ang hindi sa palad. So, ayan. So, gumaling naman siya. Pero, kaya nga, paalala lang. Kailangan mag-iingat po talaga tayo sa ganitong trabaho. So, yung gamit talaga ng gloves, protection sa kamay natin, sa chemical na ginagamit natin sa pagpuputspa, at saka protection din po natin sa bacteria o kung anong infection meron dyan sa mga paa ng customer natin na hindi naman natin alam, na hindi natin nakikita. So, talagang yan po ay kailangan sa ganitong trabaho. So, dobling pag-iingat po para nagagawa natin ang trabaho natin, hindi naman tayo na lalagay sa alanganin. So, ayan, tuloy-tuloy lang tayo. Paulit-ulit. Kuskus, babad, kuskus, babad. So, talagang matinding kuskusan. So, kung makikita nyo po, pinadapa ko yung aking customer kasi maliban sa ayaw niyang mahagip ang mukha niya sa kamera, ito po yung posisyon na convenient para sa kanya at sa akin din. Kasi usually naman na nakaupo, kaso ang problema niya ay sasakong talaga. So, mas convenient po na nakadapa po siya. So, kung ang ating salon medyo maluwag, so, at meron tayong pwestong pwede siyang dumapa. So, ayan po, ang magandang posisyon dyan para convenient po sa gumagawa. So, at saka sa customer naman, ayan, laway na siya dyan, natulog na siya, wala siyang pakialam kung anong nangyayari sa paa niya. Kaya, hindi ko alam kung anong magiging reaction niya yan pagkatapos. Baka itakwil na siya ng paa niya or siya ang magtakwil sa paa niya. Hindi na sila magkakilala. Ang pagkakaroon po ng ganitong problema sa paa ay depende rin po minsan yan sa trabaho natin. Depende rin sa, alam mo yun, yung routine natin araw-araw. So, ewan ko ba, pero dito sa Saudi, alam mo, kahit na ang gara-gara ng sapatos mo, na nag-aano ka naman, kukuskus ka naman ng paa mo, basta hindi maiwasan talaga na magkakaroon ng dry skin kasi gawa nga ng climate dito at saka napakainit na panahon. So, kahit na meron po talagang
napakakinis ng paa, parang ano na niya talaga, yung nasa dugo na niya. Pero kadalasan, hindi po talaga maiwasan ang magkaroon ng dry skin dito sa Saudi Arabia. Ewan ko ba, parang kasama na sa kontrata yung mga ganitong bagay. So, since na busy ang mga OFW, pasok, bahay, pag-uwi, pagod na. So, hindi na maintindihan masyado itong mga ganitong bagay. So, kaya, ayan, napapabayaan na ang mga sarili. So, ayan. So, syempre, lalo na mga lalaki, hindi naman yan sila particular sa mga ganong-ganong bagay. So, pero ayun, masakit talaga pag meron na ganyan naka-worst yung paa natin. So, masakit na yan ilakad at saka maraming medyas na sisirain na yan. So, ayan, medyo natanggal na natin lahat. So, mag-foot file na naman tayo. Ayan po yung ating next steps. Yung foot file ko po, yung kabila niya, mas magaspang. Yung kabila, mas mapino. So, yung itim, mas mapino niya yan. So, doon muna tayo sa yung mas magaspang. So, kahit kasi anong talas ng ginamit natin na pangkuskus kanina, kung wala po tayong ganitong foot file, magaspang pa rin po ang magiging resulta ng ating foot spa. So, mahalaga po itong foot file na ito. So, ayan, mag-foot scrub na po tayo. So, yung purpose naman po nitong foot scrub, para naman ito sa, yung matanggal yung mga dry skin, mga dead skin doon sa mga part na hindi natin kinuskos. So, ayan. Napakasarap po sa balat nitong foot scrub na ito. So, i-body scrub mo po ito. Napakasarap po ng resulta nila. Napaka-smooth. So, ayan. Sana nagustuhan nyo po yung pamamaraan ko ng pagpuput spa. So, maraming pamamaraan naman sa pagpuput spa. So, ang sa akin, ganyan po. Share ko po sa inyo. So, ayan, magbabunlaw na tayo pagkatapos para makita na natin ang ating finished product. Ayan, sana nagustuhan nyo po. Sana mapasaya natin tong ating kliyente. So, ganun naman po yung goal sa trabaho na ito eh. Siyempre, unang-una, kumita at pangalawa, para mas-satisfied yung ating kliyente. So, ayan. So, goal met na po tayo. Tagal po natin itong ginawa. Hindi po ito, kumbaga, hindi ito normal na tagal sa paggawa ng foot spa kasi nga, more than sa inaasahan nating tatanggalin ang tinanggal natin. So, ayan. Wag! Bawas mo lahat yan! Woo! Ka talaga, Viva. Alright. Nakatikim ng lotion. What's next? Ilinisan yung kuko niya. Gupitan mo lang Ate Barbs. I-push na lang konti. Bigyan ng hostasyon. Kung itsurang paa na. Parang hindi nagkandil ko ako. Lagay na sa kalbo mong buhok mo. Kaya kasi kung nagpagupit, no, dahil pupunta si Marvin, no? Congratulations! Wow! Goodbye, Kalyo. Ayan. So, pedicure time. Makita nyo naman, grabe yung kuko niya. Talagang nireserve niya talaga para sa akin. Parang ermitan nyo na. OMG ka talaga, kuya. So, ayan. Masayang-masaya naman siya dun sa nangyari sa talampakan niya. So, talagang goal met po tayo. So, nalampasan po natin yung challenge. Kaya ayan, dito naman tayo sa pedicure challenge na naman dito sa kanyang mga kuko na talagang nireserve niya sa akin yung haba. So, in fairness, ito lang kagandahan kahit first time niya magpalinis, madali lang linisin kasi matanggal mo lang yung dumi, makuskus mo. Wala siya yung maraming ingrown o yun, dry skin lang. So, ayan. Maraming salamat at binigyan mo ako ng chance na mabideo itong ginawa ko sa iyo at ma-share ko sa mga viewers ko. At sana natuwa naman kayo mga viewers, mga followers. Thank you for watching at saka salamat sa pagsuporta ng Marvy Igida channel.
At matagal-tagal din po na wala akong in-upload na bagong video kasi nga napaka-busy ng buhay. At saka alam mo na, mas marami tayong priority na kailangan unahin. So ngayon lang po talaga ako nagkaroon ng time na mag-edit kasi excited pa akong i-share po sa inyo itong ginawa nating food spa challenge na ito. So maraming salamat. So, shout out po sa lahat ng aking mga avid customer, avid viewers. Siyempre, una-una mga viewers ko dito for sure, itong mga aking mga avid customers. So, shout out sa iyo, Miss Divine Mel. At sa lahat ng NAF family na tumatangkilik po sa pagwapa kay Ate Marv Services, thank you so much. At sa walang sawa niyong pagtitiwala at pagpapagawa po sa akin. At ayun ay talagang malaking tulong po sa aking pangangailangan. So, kahit po alam kong nakakapagod, pero I'm so happy kasi happy naman kayo every time na ginagawa ko kayo. So, thank you so much. Hindi nyo po alam kung gaano kayo ka-importante sa nagiging buhay ko po dito sa Nadjaran. So, walang sawa po ako magpapasalamat po sa inyo. Kahit pinapagod nyo ako araw-araw, masaya po ako dahil masaya po kayo sa ginagawa ko. So, thank you so much. At sana kahit nasa Pilipinas na ako ay patuloy nyo rin po tangkilikin ang mga services ng pagwapa kay Ate Marv. So, open po ang aking bahay para po sa inyo. Sa every time na uuwi kayo ng bakasyon, ihintayin ko po kayo at doon po natin ipagpatuloy yung mga session natin na in the future ay hindi na natin magagawa dito sa Nadjaran. So, thank you so much po sa inyo. Maraming salamat sa Panginoon, sa kalakasan at sa kaalaman na pinagkaloob niya sa akin para magkaroon po ako ng dagdag hanap buhay. So, sa inyong lahat, to God be the glory at more power po sa inyo. At sana patuloy pa tayong magsama-sama kahit saan man tayo sa makarating sa mga susunod na araw sa Pilipinas or sa kung saan man kayo mapunta. Alam ko uuwi at uuwi kayo ng Pilipinas at magkikita pa rin tayo. So hihintayin ko lang po kayo doon. Maraming salamat po sa inyo at sa aking mga viewers, sa aking mga followers sa YouTube, sa Facebook at so kung saan mang platform yan. So, maraming salamat po sa inyo. At sana patuloy nyo pong suportahan ang aking Marvy Igida channel, ang aking Facebook page, Marvy Igida channel, at saka aking Facebook, Marvy Igida. At meron din po sa TikTok. So, ayan, almost done na po yung ating pedicure. Ayan, magiging masaya na po itong ating customer at ay nakompleto na ang kanyang foot spa at saka pedicure. So, good luck sa kanyang mga paa at sana ingatan na niya para hindi na maulit yung ganun kalala na kapal. Kasi mahirap, masakit. So, ayan, hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa inyong lahat na nanood at sumusuporta. So, wag nyo pong kalimutan i-like, i-share, at mag-comment po kayo dyan kung natuwa po kayo, nagustuhan nyo po, o nag-enjoy kayo dyan sa ginawa natin. So, ma-appreciate ko po ng sobra po yan. Malaking tulong pa yan sa aking YouTube channel na matagal kong napabayaan. Sana ituloy-tuloy na at patuloy na ako mag-upload para po sa inyo. Maraming salamat po. God bless.